diretso na lang to guys, malapit na tayo. Kung makikita nyo to guys sa personal sleek ng design niya, ito yung mga accessories na available para sa Honda Joy. So samantalahin na natin guys habang di pa naulan. Actually dapat kanina pa ako aalis kaso umaambon. Tapos lumalakas pa. Alright, game na. Ayun guys, medyo napapasabak tayo ngayon sa sama ng panahon. Ngayon papunta ako sa shop kung saan natin mabibili yung susunod nating upgrade sa ating Honda Giorno. Bali wala na kasi akong time sa mga susunod na araw, or medyo busy kasi tayo sa trabaho. Ngayon lang yung time na pwede tayo. Tapos hindi rin naman ganun kalakas yung ulan. Parang paambon-ambon lang, kaya I think kaya naman kahit motorin natin. Tapos 20 kilometers away lang yon dun sa lugar ko. By the way, papunta pala tayo ngayon guys ng Imus. I'm not sure kung Imus na ba to or Dasma pa rin. Pero yun, papunta tayo sa Imus. Yung name ng shop niya is Scooter Boy. So doon natin bibilin yung susunod nating upgrades. Actually yung pupunta natin guys along Aguinaldo Highway lang naman. 5.5 kilometers. So isang diretso na lang to guys, malapit na tayo. Pero syempre stable pa rin yung takbo natin hanggang 50-60 lang, kasi hindi natin kabisado tong daan. Tapos combi brake lang gamit nitong Giorno guys, kaya medyo nakakaalangan magpreno ng biglaan. Kaya pinaka safe talaga is chill ride lang. So yun, medyo naipit na tayo sa traffic guys. Ito pala yung nadaanan ko last time. Parang yung inner lane ini-espalto nila o ginagawa nila yung kalsada. Kaya ayun, tiisan muna talaga. Hindi na tayo makasingit, naipit na tayo dito. Ang maganda lang, hindi naman ganun kalakas yung ulan or yung ambon, anggi-anggi lang. Kaya nakakaya pa. So tamang waitings lang talaga. Tapos 3.8 km away tayo dun sa hypermarket. By the way guys, hindi dun sa hypermarket mismo sa tapat sila. So yun yung target natin puntahan. So ano yun? Pasok daw. Hindi dito. Yun, pwede daw dito. Regarding nga pala dito sa may Google Map natin na ginagamit or itong beeline natin, meron akong separate video dyan. Kung interested kayo, lalagay ko na lang sa description yung link. Alright, 250 meters na lang. Ayun pala, nasa left side yung hypermarket. So ibig sabihin, kakanan lang tayo dito somewhere. Alright, so slow down na tayo dito guys. Actually baka dito na nga yun yan, dito sa part na to. Pero sige, tingnan natin. Pasok tayo dito. Ang tanong, saan siya dito? Doon pala sa kabila. Dito na tayo ikot guys. So paikot dito, more on mga motor parts. Ayan, dito na tayo guys sa Scooter Boy. So nandito nga sila sa tapat ng hypermarket ng Imus. So ito na yan guys. So tatanong na lang tayo. Pasok na natin dito. Ganun din yun Okay na. Alright guys, nandito na tayo sa Scooter Boy. Nakarating din. Buti na lang di malakas yung ulan. Papunta dito. Medyo traffic lang kasi may ginagawang kalsada sa Aguinaldo Highway.
Pero madali lang naman sila malocate. Dito lang sila sa tapat ng SM Hypermarket. Alright guys, so bali nandito na tayo sa loob ng shop nila. So ito yung mga accessories na available para dun sa Honda Giorno. So kung makikita nyo guys, meron sila dito mga 7 speed. Then GT na pang Giorno din yung brand. Tapos ito yung Camoy. Actually yung dinayo natin dito guys is yung Camoy na front shock. So meron silang gold na available at saka yung black silver yung pinakakulay niya. So bali kukuhain na natin guys yung black silver na color. Pero hindi muna natin papa-install guys kasi wala sila yung bracket na sakto para doon. Pwede may order pa pero hintayin na rin natin guys bago natin ikabit lahat. Tapos dito sa baba meron din silang mga Camoy na swing arm. Kung makikita nyo meron sila dito mga color na available. So check nyo na lang dito guys, visit na lang kayo dito sa Scooter Boy if ever meron kayong mga kailangan na accessories para sa Giorno nyo. Tapos meron din sila yan guys, propender, tsaka legit na Öhlins na HO349. Tapos meron din sila guys dito mga bolts for Honda Giorno. Tapos isang set na yan guys, dito naman yung support nyo. Ratcha nut if I'm not mistaken, yun yung mismong name. I think nasa around 6.5 yung price niyan dito guys. So if ever interested kayo, punta lang kayo dito. Tapos ito, meron rin silang mga budget meal na Öhlins na 1:1 premium copy. Tapos universal na grip Daytona. Isa na lang yung available nila pero magre-restock sila this week. So check nyo na lang, abangan nyo sa page nila guys. Mag-post sila ng mga updated or yung mga bagong release or bagong accessories na ilalagay nila dito sa shop. Tapos dito guys, ito yung mga kinuha natin or binili natin sa mismong shop nila. So black at saka silver. Ito yung hinahanap natin na kulay guys. Tapos nagpa-add na rin ako nito guys. Ang ganda ng grip nito guys. I'm not sure kung kita nyo eh. Made in Italy. So legit siya na Ariete guys. Bale ito yung sample guys ng Ariete na nakakabit. So kung makikita nyo ang ganda ng itsura niya. Tsaka yung grip niya guys, ano siya, makapit. Tsaka chunky. Hindi siya yung manipis. So ito yung sample ng naka-install na Ariete. Pero ibang alam yung design nito guys doon sa nakuha natin. Kasi yun na lang yung available nila. So bali yun guys. Babayaran lang natin yung pinili natin na accessories. Tapos batsing na tayo. Alright guys. So bali nakuha na natin yung pakay natin. Kung nakita nyo naman, nagkabayaran na. Sa wakas tumila din yung ulan guys. Mag-1 week nang naulan. Kaya kung makikita nyo, tuyo yung kalsada. Tapos sinamantala na natin yung oras na to. So pagas lang muna tayo guys. Tapos gawa natin ng outro yung last time na video natin guys. Hindi ko na natuloy kasi nalobot na yung camera ko. Bali tignan nyo yung fuel gauge ko guys So 1 bar na lang siya sa 170 km na tinakbo. So kaya pa niyan hanggang 200 km. Pero blinking na yan. Pero hindi na natin papaabutin doon. Masama daw yun So as much as possible full tank na natin pag ganyan. Yun yung tingin ko guys So sa mga feedback nyo about sa gas consumption ng Giorno, post nyo na lang doon sa i-upload natin video para dito. Yung mga suggestion nyo or comments. Natin guys is 4.2 liters. Tapos tumakbo tayo ng ayun 170 km. So divide lang natin sa 4.2, 40 kilometers per liter. Thank you. So yan yung consumption natin for city driving or palengke driving. Easy lang sir. So bali ayun nga guys, hindi na natin na ituloy yung previous video natin last time kasi naubusan na nga tayo ng battery dun sa dala nating action cam. So bali ngayon ko na lang itutuloy yung outro video natin para dun. So regarding naman sa shop na napuntahan natin, ay highly recommended naman sila guys kasi very accommodating sila pagdating sa customers at saka yung mga brand na hanap natin nandun sa kanila, kompleto naman. And if ever naman guys na pumunta kayo doon or nag-inquire kayo and wala yung accessories na hinahanap nyo, madali naman kausap yung owner. Bali meron naman siya mga kakilala
na pwedeng pagkunan yung item na hanap nyo, and meron din siyang contact from Thailand na pwedeng hanapin din yung accessories na yon. Maghihintay nga lang kayo ng mga 3 days to 1 week para i-process nila yung item na yon, then babalitaan na lang nila kayo pag na-pick up na nila or ready to deliver na. So ganun lang ka-smooth yung transaction nila, kaya okay na okay yun para sa akin. Tapos regarding naman sa accessories na nabili ko guys, so tulad nga ng na-mention ko sa video, yung bracket, kailangan natin yon kasi merong specific na sukat ng caliper bracket na pasok lang doon sa kamoy natin. Then sa handle grip naman guys, i-install ko na lang yung sa ADB 160 ko para magkaroon naman siya ng bagong accessory. Order na lang ako ng panibago. Actually umorder na ako doon sa Scooter Boy, nagpa pre-order na ako ng same doon sa design na pinakita ko sa inyo. I think yun na lahat. If ever na naging interesting tong video na to guys, pa-like and share and subscribe na lang. Tapos tulad ng palagi ko sinasabi, kung may comment kayo sa video na to, suggestion, clarification, lagay nyo lang sa i-upload nating video para dito. So nandito na ako sa bilihan ng ulam guys. I think yun na lang. Salamat.